Tapos, i-exhale ka, carbon dioxide. It goes out and it brings what should go out. Lahat ng hindi na kailangan ng katawan na lason, dala-dala paghinga. Binibigay din ng dugo, dala-dala paglabas, dinadala sa lungs, inilalabas ng carbon dioxide. Parang syudad. Kung minsan po ako ay naglalakbay at nasa mga matataas na building, ay titingnan ko yung mga kalasada, yung mga dumadaan ng mga sasakyan, may hihinto sa isang building, mayroong kukuha ng basura, may magde-deliver ng mga tubig, may magdadala ng supply sa ospital, may kukuha naman ng mga kalat ng isang lugar. Ganun ang dugo, ganun ang hininga. Nagdadala ng kailangan, naglalabas ng hindi kailangan. At alam niyo, pag ang isang syudad ay isinara, mawawala ng supply. Pagka ang syudad din, tulad ngayon ng Metro Manila ay walang pagdala ng basura, ay mabubulok at mamamaho. But every time that you breathe, that miracle is happening. That life is being renewed, and that which is already wasted or poisonous of the body goes out. Breathing and blood circulation distributes and collects. Kaya napakahalaga yung humihinga ang tao. 1 Kings 17:17, sometime later, the son of the woman became ill. He grew worse and worse and finally stopped breathing. Isang pakahulugan na siya ay binawian na ng buhay. At habang humihinga ang tao, siya ay buhay, dapat din may buhay. Breath is privilege, and if you breathe, you are privileged. Be thankful whenever you breathe. And enjoy breathing. Libre yan. Isa yan sa mga pinakakailangan ng tao, pero libre. Hindi nagtataas ang presyo ng hinga. Bagamat kung minsan ay kailangan mo ng oxygen, baka yun pa. Pero gano'ng karaming tao nangangailangan yan at gano'ng kadalas. Pero libre ang hinga. Huwag kayo nagre-reklamo sa buhay. Ang dami-daming libreng mahalaga. Another privilege of life that we take for granted is sight, vision. Yung nakakakita ka. It is an all-important privilege to see. To see, to behold, to enjoy even distant objects. Nakita niyo po ang himala ng mata at himala ng pagkakakita ng mata? Kahit ang layo ng ulap, nakikita niyo. Kahit ang layo ng buwan, kahit ang layo ng mga bituin, ang layo ng nararating ng mata. Tapos lalagyan pa tayo ng binoculars, mga teleskopyo, lalong lumalayo ang naabot ng mata. At subukan niyong pumikit kung hindi lalong malayo ang naabot ng inyong paningin. Akala niyo ba ang bulag ay bulag? Kung minsan kinakailangan tayong pumikit para makakita ng higit lalong malinaw at higit lalong malayo. Pagka pumikit kayo, nakikinig kayo ng dula, ang ganda-ganda ng boses ng lalaking, iniibig kita, Laura. Iniisip mo, ang gwapo-gwapo, pag nakita mo sa personal, yung ang gagandang mga babaeng mga boses, kasi hindi mo nakikita, therefore napipili mo kung anong gusto mong makita. Kaya yung pati kawalan ng visual sight is also freedom. Because now, your imagination is your limit. Kaya mas makapangyarihan ang radyo kaysa TV. Pag sinabi sa radyo na sa dula na, nakikita mo ba ang bundok-bundok ng mga ice cream na yan? Di ba ang ganda-ganda imagine, pero pag pinakita sa TV, sabi, karton lang, halatang-halata, karton. Kasi nalilimit ka ng mata. Pero pag bumikit ka, ang layo ng iyong nakikita. And you know the privilege of sight? Nakikita natin kahit yung hindi nakikita ng naked eye through the microscope. Yung nasa kaloob-looban ngayon ng inyong atay na sisilip, napapasok ng camera ang loob ng inyong puso para malaman ko anong bara doon. At ang laser, nakikita niya yung nasa loob ng inyong tiyan. Through even ultrasound, malalaman mo na babae ba o lalaki yung ipinagdadalang tao. Napakalayo ng naabot ng mata ng tao. At yung nakakakita tayo, dapat tayong pasalamat. Dapat magpasalamat. At napakarami, higit lalong malaking porsyento ng mga tao, nakakakita yung mata nila. Tapos magre-reklamo pa, sabihin pa, ang pangit naman ng view. Nakakawalang gana ang buhay ko. Paglabas ko, tingin ko sa bintana, pusali ang nakikita ko. Pasalamat kayo, nakakakita kayo ng pusali. Dahil nakakakita kayo. No? Paggising mo sa umaga, makikita mo yung asawa mo, pasalamat ka. No? Kahit kung minsan hindi ka nais-nais ang nakita mo, mabuti ka, nakakakita ka pa, at may asawa ka. Matthew 13:15, but blessed are your eyes, because they see. Siyempre, spiritual ang ibig sabihin dito, pero maiintindihan mo ba yung spiritual value kung hindi mo na ma-appreciate yung physical value of seeing? Try not seeing. Ewan ko sa inyo kung mayroong susunod sa aking panukala. Subukan nyo, mula pagkatapos ng ating service ngayon, pumikit kayo hanggang makalabas kayo dyan. Pumikit kayo hanggang makarating kayo sa bahay.
kung makarating kayo. At nang malaman natin, salamat. Kung nakakakita ako, dapat ako magpasalamat sa Diyos. Sinong papalakpak sa Diyos dahil nakakakita siya? Salamat! Kahit hindi nyo laging gusto ang nakikita ninyo, yun lang nakakakita, ipinagpapasalamat yan. Luke 6:39, He also told them this parable. Can a blind man lead a blind man? Will they not both fall into a pit? So napakahirap yung hindi nakakakita. Lalo't ang mga munguna sa iyo, hindi rin nakakakita. Pero kung sakasakali na hindi ka nakakakita physically, ipagpasalamat mo kung merong sa iyong umaakay na nakakakita. At kung hindi ka nakakakita spiritually, magpasalamat ka kung may umaakay sa iyo na nakikita mo ang mga bagay na spiritual, na kung mag-isa ka lang, hindi mo naman makikita. Pero may umaakay sa iyo, minsan hindi mo maintindihan tong simpleng verse ng Bible, may nagpaliwanag, lumiwanag, pasalamat ka at may umaakay sa iyo. Kaya magpasalamat din tayo para sa mata ng iba. Kahit hindi natin mata, dahil nakikinabang din tayo sa kanilang mata. Vision, seeing, is privilege. If you can see, you are privileged and you should be thankful. Enjoy seeing and looking. Libre yan. Libreng tumingin sa ulap. No? Libreng tumingin sa sunrise and sunset. Libreng tumingin sa rainbow. Libreng tumingin sa magagandang mga dahon. Libreng tumingin kahit sa pinakamagagandang babaeng gumastos ng kutakot-takot para gumanda, pagtingin niyo sa kanya, libre. Napakaraming magagandang bagay na libre sa buhay. Hindi niyo laging kailangan ng pera para makakita ng kagandahan sa buhay. And another privilege of life is touch. Para mga basic lesson ito sa senses. Bakit po natin pinag-uusapan ito? Kasi common. But because of their commonness, we ignore them. The blessing of texture, the blessing of being able to touch shape and even temperature. Because to touch is to connect. To touch is to feel and to be felt. Luke 6:19, and the people all tried to touch him, meaning the Lord Jesus, because power was coming from him and healing them all. Hinihipo nila ang Panginoon sapagkat nararamdaman nila na may kapangyarihan na nagmumula sa kanyang lumilipat sa kanila pagka nahipo nila at sila may pananalig. The ability to touch and being touched is a great privilege. Paminsan-minsan nagagalit ka because there are people na who are touching you that you don't want to touch you, where you don't want to be touched probably. But that is rare. Most of the time, we should be thankful that we are being touched. Kasi pagka nagtatouch ang mga tao, there is energy that transfers. At kung nagmamahal sa'yo, yung humihipo sa'yo, may sakit ka, hinahaplos-haplos ka, daig niyan ang malalaki at mabibisang mga chemical na gamot kung ikaw ay hinihipo ng isang tao nagmamahal sa'yo. Sapagkat mayroong kapangyarihan ng pag-ibig. At ang pag-ibig na yun ay naililipat pagka hinihipo ka na nagmamahal sa'yo. Try not touching. Nakita niyo yung dramatic na mga pelikula na bibitayin ng isang ina o ama, tapos magdadatingan ng mga pamilya, tapos may salamin, hindi sila makapaghawakan ng kamay man lang. Kahit lang yung mga image lang sa salamin nila, they try to pretend to be touching because you want to reach out. Try not being able to touch. Or maybe you would like to say, try not being able to text. Kasi texting is touching. Kahit ang layo-layo, di ba? Yung kumain ka na ba? Natatouch ka naman. Kung gusto mo yung nagtatanong. Kung ayaw mo naman sa nagtatanong, naiinis ka dahil natouch ka nang ayaw mo mag-touch sa'yo. Natouch ka nang sa lugar na ayaw mong matouch ka. Try not being texted at all. Kapag ka mga 2 oras lang hindi nagbibip yung text, yung yung cellphone, tinitingnan. Tumutunog na nga kung may caller o may text, kahit hindi pa tumutunog, tinitingnan pa. That's how much we like to be touched. No? Kaya napakahalaga yung touch. Kaya ang i-describe yung mga useless religious idols sa Psalm 115 verse 7, they have hands but cannot feel. Yun daw ang kawalang kabuluhan ng mga Diyos-Diyosan. Whenever you can touch, be thankful. And whenever people try to touch you, you should be thankful that at least people like to touch you, though you may not like to be touched. Another source of power, another great source of happiness na libre sa tao. Lalo't meron kayong mahal sa buhay, hinahawak-hawakan yung kamay ninyo, kayo'y medyo hinihimas, tinatapik-tapik, isang malaking pagpapala ang ganyang bagay sa buhay. Once more, libre. And what about the privilege of taste?
Yung tayo may panlasa. To enjoy taste, to benefit from the signals and warnings of taste. Subukan yung may kakainin kayo, biglang, ay, panis, nalasahan yung panis. Di ba't di nyo lululunin? Kasi nalasahan nyo. Pero kung hindi nyo nalalasahan yun, makakakain na kayo ng lason, nalulun nyo na bago nyo nalaman. Kaya pagka meron kang natikman na sobrang alat, sobrang asim, sobrang tamis, pwede mo yan i-reject. We've got to thank God for the ability to determine, to enjoy, and to reject taste. Job 12:11. Does not the ear test words as the tongue tastes food? Tinitikman, inaalam. Mabutit may panlasa. Alam niyo po, lalo kung ako ay magsasalita sa public places at ako kailangan ko lagi na to wet my mouth, my tongue, my throat, inaabutan ako ng tubig. Nung minsan may nag-abot sa akin, pag dapo sa bibig ko ng nilulun ko, hindi ko pa nilululon, kerosene. Kerosene. Mabutit, hindi ko nilulun agad. No? Siguro kung may nagsindi ng posporo, pag hinga ko, bubuga ako ng apoy. Palakpakan siguro ang mga tao, himala. Pero gaas. Kaya binabantayan na ngayon kung sino nag-aabot sa akin ng tubig. Baka mamaya kung ano naman yun. Pero natitikman. At dahil natitikman mo, pwede mong ilulwa. Maraming bagay sa buhay in a spiritual way, natitikman dapat bago lulunin. Tinitingnan mo muna kung dapat at karapat-dapat. Anong ngayong blessing, mga kapatid? If you have taste as to enjoy food, as to have good appetite, subukan nyo na hindi na tumitikim o subukan yung walang lasa ang lahat ng bagay. Yung wala kayong panlasa, walang lasa ang pagkain, walang sarap, many people get depressed. Isa po yan sa aking mga observation na yung sobrang nagda-diet na de-depress. There is something about not eating well that depresses the spirit, that depresses the soul, the emotion. Kaya yung mga matatakaw, bihira ma-depress yan. No? Dahil talagang masasaya sa kakakain. Mas madalas ma-depress yung mga nagda-diet, yung sobrang mga nagpapaganda, yan ang may mga kalungkutang hindi nila maipaliwanag, pagkain lang pala. Ecclesiastes 2:24, a man can do nothing better than to eat and drink. This too, I see, is from the hand of God. Si Solomon na napakatalino, ine-equate niya yung sarap ng pagkain at sarap kumain bilang pagpapala ng Diyos. Nehemiah 8:10, Nehemiah said, "Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is sacred to our Lord." Isa po yung pista. Maraming pista sa Biblia. Gusto ng Diyos, ipinagpipista siya eh. Pero sino ba naman nagkakainan sa piyesta? Hindi naman yung Diyos, yung mga tao. Pero ang gusto ng Diyos, pag naghanda ka ng masarap, magpadala ka doon sa hindi nakakayang maghanda ng masarap na pagkain. Yun ang tunay na pista. Subukan natin na wala tayong gana. Try fasting. Lalo't yung fasting is imposed on you. Sino sa inyong nakaranas na halimbawa na, meron kayong blood test bukas, may fasting ngayon, 12 hours. May fasting, 8 hours. Yung inom ka lang ng inom pagkagabi, ngayong nagfa-fast ka, parang napakalaking bagay na makainom. Tubig! Gusto mong uminom. Yung hindi mo pinapansin, kapatid, na nagkakape ka sa umaga o umiinom ng kung ano man, pag fasting ka, indang mo, kape. Gusto mo na, kunin nyo na ang dugo ko na makapagkape na ako. Sino sa inyo nakakaramdam ng ganyan? Patingin nga, marami. May mga edad na kasi kayo. Kaya kinakailangan ng i-blood test, kailangan ng kung ano-ano mga nararamdaman. Kaya yung nagkakaedad, nagmamature, tumatalino eh. Nararamdaman mo kasi how it is to be deprived, how it is to be weak, how it is to be sick. Pero nakikita nyo, ngayon, kung hindi kayo nagpa-fast, dahil hindi naman kayo magkaka-blood test bukas, nagpapasalamat ba kayo sa Diyos ko, salamat po, nakakapagkape ako. Salamat, nakakainom ako pag nauhaw ako sa gabi. Hindi na natin napapansin. Kaya kailangan nakakaranas tayo ng deprivation every now and then. Kaya yung mga Muslim, kakatapos lang ng Ramadan, fasting. Halos isang buwan. Ang katuroan nun ay para maramdaman nila ang gutom, para maging sensitive sila sa mga kamaralita at mga nagugutom. That is the spiritual meaning of it. Okay? How you apply it depends on you. But the point is, that is the purpose. Kaya rin tayo nag-aayuno. Hindi dahil mas ma-epektibo ang dasal ang nag-aayuno, para mas maging sensitive ka sa iba.
na nagugutom, na hindi nila choice. At pag naging sensitive ka na, nagiging mas mabuti ka, therefore, your prayer becomes more powerful. Because you become more truthfully grounded. Nalalaman natin yung katotohanan ng buhay. Gano'ng karami sa atin yung kakain, every subo, ang sarap. Thank you, Lord. Diba? Kahit na nilagang itlog at nilagang kamatis yan at may kasamang tuyo, ang sarap. Thank you, Lord. Hindi yung reklamo ng reklamo ang inaabot sa buhay. Of course, another sense, and we will stop here, alangan naman ubusin natin yung mga senses, smell is such a great privilege. To enjoy scent and aroma, to benefit from the messages of smell, even what we call bad smell. Kasi pag bad yung smell, may warning. Gano'ng karaming bangkay ang diskubre dahil umalingasaw. Gano'ng karaming mga sirangipin ang nadidiskubre mo dahil may amoy. Gano'ng karaming sakit ng tao ang nalalaman mo dahil may amoy siya. So mahalaga rin kahit amoy na hindi mabango, kung yun ay nagsasabi sa atin na mayroong isang problema na dapat lutasin. But to be informed and to be warned by smell is a privilege. Gano'ng karami sa inyo, may susunog, amoy sunog. Di ba? Nasaan? Hanapin nyo ang sunog. Dahil naaamoy nyo na may nasusunog. Warning. To be stimulated and energized, healed, and soothed by aroma. Kaya ngayon, umuso na uli ang aroma therapy. Na nakakapagpagaling daw ang mga tamang amoy. Na nung araw, alam na alam niya ng mga ninuno natin, bagamat hindi siguro laging conscious. Kasi yung mga amoy ng luya, naaamoy mo na yun pag nagpapaksiw ka, pagka meron kang niluluto. Ang mga babae no, laging may nakaipit na mga sampagita o ilang-ilang sa kanilang buhok. No? Aromatherapy yan. No? Yung laging may mahalimuyak, nagtatanim ka ng mga sampagita sa iyong durongawan, sa gabi may dama de noche, naaamoy mo. Yun ang aromatherapy. Magdaling gumaling ang tao pag nakakaamoy ng mga tama kasi ang amoy, diretso sa utak. Pagpasok sa ilong, utak agad dyan. And it already affects the brain and the blood circulation and everything. Kaya science na po yung aromatherapy, hindi lang yan luho. Talagang yung pipili ka, ano bang gusto mong lotion? Yung nakakapagpatalino, yung nakakapagpabait, yung nakakapagpakalma. Meron silang basis for that. Dahil inilagay ng Diyos sa lahat ng halaman, ang lahat ng gamot. Kaya aroma is important and the ability to smell is very important. Gaano ba naman kamahal, bumili kayo ng paso o kaya ay latang walang laman, lagyan nyo ng lupa at taniman nyo ng sampagita, ilagay nyo sa bintana nyo para nakakaamoy kayo ng bango. Meron kayong kaplasong lote, hindi nyo taniman ng ilang-ilang para wala kayong tigil ng kapipitas ng bulaklak na libre. Inilalagay nyo sa banyo, inilalagay nyo sa ulunan ng inyong mga kama, inilalagay nyo sa inyong mga mesa, ang bango-bango ng paligid. Song of Songs 1:3. Pleasing is the fragrance of your perfumes. Your name is like perfume poured out. No wonder the maidens love you. So ang pinag-uusapan dito yung isang lalaki na mahilig sa pabango. Ang bango-bango niya, kinahuhumalingan siya ng lahat ng kadalagahan. Sapagkat, syempre, makapangyarihan ng amoy. Lalo sa mga Pilipino. Now, the tongue can detect and appreciate only 4 basic tastes. Ang nalalasahan lang na talaga na ganap ng dila, alat, pait, tamis, at asim. But the sense of smell gives flavor and nuance to the taste. Yun ang nagde-define gaano kaalat, gaano kaasim. Iba ang asim ng sinigang sa mangga, at iba ang asim ng sinigang sa sampalok, ng sinigang sa kamyas, iba-iba. Nuance of taste. Tumutulong na doon yung pang-amoy. Try not being able to smell. Kaya naman, ang description na naman ng Psalm 115 verse 6 sa mga Diyos-Diyosan, they have noses, but they cannot smell. Ibig sabihin, walang buhay. Yung may naamoy kayong saksakan ng baho, magrereklamo kayo, yung salamat, buhay ako. Hindi ako katulad nung idol ng Psalm 115 verse 6, may ilong pero hindi nakakaamoy. Hindi dapat ipagreklamo. Mabahala kayo kung may ang baho-baho, hindi nyo naamoy. Ibig sabihin, baka hindi na kayo buhay nun. Be thankful when you can smell. And be very specially thankful when you can smell something pleasant. Another privilege of life, brothers and sisters, is movement. Galaw. Externally, as in mobility, yung nakakaalis ka sa kinalalagyan mong lugar, lilipat ka ng lilipat, external movement.
And there is also such a thing as internal movement. Meron kang circulation within you. Kahit ang tao po hindi gumagalaw, gumagalaw yung puso niya, gumagalaw yung mga bitukan niya, gumagalaw yung esophagus, gumagalaw yung dugo. Because life is movement. Even the heavenly bodies are moving forever. Non-stop movement in choreographed arabesques. Ang ginagawa ng mga tala, mga bituin, mga asteroids. Kumikilos ang lahat. Kaya naman, hindi katakataka na ang worship ay may movement. Because life is movement, movement is life. That is why worship entails movement. So worship po, common movements like lifting of hands. That's a movement. Psalm 63:4, I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. The lifting of hands is an act of worship. Meron pang waving yung kakaway-kaway sa Bible, sa Exodus 29:23-24. Put all of this, meaning the loaf, cake made with oil, and the wafer, in the hands of Aaron and his sons, and wave them before the Lord as a wave offering. So yung offering, gusto pa ni Lord na nakikitang iwinawagawagayway. At bakit tayo may mga banners? This is a dramatization of movement. Mas lumalaki. Kasi kung yung kamay mo, ginanon mo lang, gumalaw. Pero kung may hawak ang banner, ang laki-laki, kitang-kita talaga yung movement. It is to dramatize. No? To exaggerate a movement so that it may be even more appreciated. In worship, there are various postures. May nagaganito na kamay, may nagtataas na kamay, may lumuluhod, may yumuyuko. All of that, as acts of worship, are sacred movements. That's why the ultimate movement of worship is dance. Psalm 149 verse 3, let them praise His name with dancing and make music to Him with tambourine and harp. So, dance is to movement as music is to sound. Yung sound lang yun. Walang arrangement, walang ayos, may sound, maganda. Pero inayos mo, nagiging music. May harmony, may balance, may symmetry. Yung movement, maganda. Pero inayos mo, naging dance. May kahulugan ng mga movements. May symbolism. A very high form of art. And definitely a very spiritual way to worship God, who is God of movement. 2 Samuel 6:14, David danced before the Lord with all his might. Ang lahat ay binigay na niya todo sa pagsayaw sa Panginoon. At ang asawa niyang high class na bakyaan, na baduyan sa ginawa niya, nilait-lait niya ang pagsayaw ni David. At sinabi sa Bible, naging baog ang babaeng ito. She became barren and childless all her life. And that was said right after she berated the dancing of David before the Lord. So huwag kayong nanglalait ng mga worshipful movement ng kapwa. No? Huwag nating mamaliitin o pagtatawanan. Kung gano'n na expression niya ng pag-worship, hayaan siya. Kung ayaw niyo, di huwag niyong gawin. Pero huwag niyong pigilin ng iba kung gano'n ang kanilang nadarama. It's a very high form of movement. And an even higher form of movement is imagination. The movement of thought. Mental creativity is movement. Hindi lang po yung body ang gumagalaw, mas malayo ang nagagalaw at napupuntahan ng isang malikot na diwa. Isang isip na aktibo. 1 Chronicles 28:12, He gave him the plans of all that the Spirit had put in his mind for the courts of the temple of the Lord. So gagawa ng templo, kailangan ng architectural plans. Sino ang nagbigay? Ang Spirit ng Panginoon has put in His mind the plans that God wanted for the courts. So look at the Spirit as an active agent in creativity. Why do we include the mind in movement? Because the mind can move and go to places. Gusto niyong makarating sa tawi-tawi ngayon din, pumikit lang kayo at imagine ninyo. At nando na kayo. The mind can transcend time and place and other limitations. Meron akong gustong-gustong artwork na binili ko nung nakita ko sa isang exhibit. Isang babaeng bata na nasa slum area. Nasa bubong siya ng kanilang barong-barong. At yung gawa ng artist ay from the top na ipinapakita yung bata at yung mga bubong ng mga barong-barong na miserable. At nakaasta ang bata na ito na para siyang lilipad. In other words, sa kanyang isip, sa kanyang diwa,
lalampasan niya ang kahirapan na nagpipiit sa kanyang katawan. Napakaganda ng symbolism. Because the mind can dream. The mind can even daydream. Therefore, the mind can escape. Kahit ka pa nakakulong, nakakadena, nakagapos, kung iniisip mo na humihitit-hitit ka sa ng buko sa isang napakagandang dalampasigan, magaganap yon sa iyong kalooban. You can make your own reality inside your heart. 2 Corinthians 12, 2-4, isa sa mga mahiwagang mga kwento sa New Testament. I know a man in Christ who, 14 years ago, was caught up to the third heaven. Whether it was in the body or out of the body, I do not know. God knows. And I know that this man, whether in the body or apart from the body, I do not know, but God knows, was caught up to paradise. He heard inexpressible things, things that man is not permitted to tell. Hindi ipinaliwanag ng sumulat ng Korinto kung anong kahulugan ito, pero meron daw siyang kilalang tao na nakarating sa paraiso ang kanyang diwa, ang kanyang espiritu. At di daw matiyak kung pati katawan ay kasali o isip lamang. Hindi yun ang point natin na siyasatin ito. Ang point natin, nalalampasan ng isip ang katawan. Nalalampasan ng espiritu ang katawan. The alert mind cannot be imprisoned. The alert mind cannot be limited. Libreng mangarap. At kung makakatulong sa inyo upang puksain at patayin ang pait, ang hapdi ng katotohanan, libreng mag-ilusyon. Walang nanliligaw sa inyo, pero ito yung pipikit ang inyong mata, iniisip nyo, pinagkakaguluhan kayo ng lahat ng lalaki sa balat ng lupa. Di ba sasaya kayo? Dahil nagkaroon kayo ng realidad sa inyong kalooban. Yan ang sinasabi natin na, kung hindi masyadong maganda yung nakikita mo, pumikit ka. Gumawa ka ng iyong realidad. Kaya yung pagkabaliw po, mga kapatid, bagamat sa ating ordinaryong pananaw ay hindi ka ibig-ibig, kumisan ito'y napakagandang mangyari sa isang taong hindi na niya kayang dalhin ang totoo. Hindi na kaya, kumbaga sa bombilya siya ay mapupundi na. Sobrang taas ng voltahe. Hindi kaya ng wattage niya, mababaliw siya. Kaya kahit nakakalungkot, tawa siya ng tawa. Anong inyong iibigin? Na ang lungkot-lungkot niya dahil siya ay matalino o naloka siya, tawa siya ng tawa? Para sa kanyang sariling kapakanan, alin talaga doon ang higit na mainam? Bagamat sa tingin natin na outsider, dapat matalino siya at hindi siya dapat magkaganon. Pero may paraan ng Diyos ay pinoprotect niya ang mga tao sa hindi makayang dapat dalhin. Kaya nagkakaroon ng mga amnesia. Nagkakaroon ng mga temporary madness ang mga tao pag hindi makaya ang dala. Isa pong napakalaking pribilehiyo na maaari ring takasan kahit man lang panandalian ang isang mahapdi, makirot at masakit na katotohanan, and you retreat into your innermost sanctum, your mind, your soul, where you can make your reality. Hindi maganda na araw-araw mabuhay ka sa ilusyon, but daydreaming helps a lot of people cope with reality. Hindi lang dapat na yun na lang laging gawin mo sa buhay at wala ka nang gawin na practical na bagay para matupad ang gusto mong matupad sa buhay. Pero isa yan sa mga pribilehyo ng buhay. Kahit ikaw ang pinakamahirap na tao sa balat ng lupa, sumandal ka lang sa isang pader at umupo ka sa isang balde, pumikit ka at imaginein mo na ang yaman-yaman mo, ang ganda-ganda mo, nangyayari yon. You know how reality can happen if we allow it to happen inside our minds? Subukan nyo to. May mahal kayo sa buhay, malayo siya. Imagine niyo na siya nakikipag-ulayaw sa isang taong selos na selos kayo. Di ba kahit nangyayari no, hindi, bumibilis ang pintig na inyong puso, nagiinit ang punong taingan nyo, no? Nawawalan kayo ng ganang kumain, at nag-aalala kayo, pero ini-imagine nyo pa lang yon. Pag nakita ninyo halimbawa sa cellphone niya na may text na kung ano man yon, inimagine mo na agad ang buong kwento kung sino to, ba't sila nagte-text ng ganito, galit na galit ka na. Yun pala, mis-sent lang, hindi kanya. Hindi totoo, pero nangyari na sa iyong puso. Kaya pwedeng yung papangyarihin sa loob ng inyong puso ang mga bagay na nakakatuwa at pwede rin yung mga bagay na nakakainis. It's all up to you. Kung ano ang inyong i-imaginein sa buhay. The mind
can even be the agent of spiritual transformation. Kaya napakalaking pribilehiyo na pwede mag-isip. Kahit na mga diktador, kahit na mga mapaniil na mga rehime, hindi na ipipiit ang isip ng tao. Na ipipiit lang ang katawan, na ikakadya na lang ang paa, ang kamay, pero hindi ang isip. Ang isip ay laging malaya. Kaya meron man kayong mga pagkakabilanggo sa buhay, malaya pa rin kayo mag-isip, magpasalamat kayo. Pwede niyong takasan yung realidad na yun kahit paminsan-minsan lang sa pamamagitan ng pag-iisip. Ang pagbabago ng tao, nagaganap kung babaguhin niya ang paraan ng kanyang pag-iisip. Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Pag binago ng tao ang paraan ng kanyang pag-iisip, magbabago ang kanyang buong buhay. Pero anuman ang pagtatangka ng mga nasa paligid na tulungan siya magbago, kung sa kanyang isip ay di pa siya nagpasyang magbago, walang mangyayari. Kaya kung minsan may lalapit sa akin, Pastor, counselin niyo naman po yung anak ko para magbago. Gusto po ba niya? Ayaw po. Huwag niyo na ipa-counsel sa akin, walang mangyayari. Ang kakaunselin lang natin yung gusto pero hindi malaman kung paano siya magbabago o kailangan niya ng tulong para magbago. Pero hindi ko siya kailangan kumbinsihin magbago siya. Hindi na ko kumbinsi ang tao, kailangan magmula sa kanyang kalooban. Kaya mga naninigarilyo, kahit anong ibigay mo dyan ng mga tulong, kung sa kanyang kalooban, hindi siya nagpasyang tumigil, hindi rin yan mangyayari. Pero kung siya mismo nagpasya, walang makakapigil na tumigil siya. Yan ang ibinigay sa atin ng Diyos, mga kapatid, na tayo ang nakapangyayari sa ating kalooban. Tulad ng pinitas ni Eva ang prutas, kinain niya, kumagat din si Adan, kinain din, kalooban nila eh. Kaya ang pinakamalaking challenge sa atin, yung ilagay natin sa tama ang ating kalooban. Pag naiinis tayo, anong ginagawa natin? Mas iniinis pa ba natin ang sarili natin o binabaliktad natin para mawala ang inis natin? Nagagalit ka na, maghahanap ka pa ng lalong ikakagalit. Di lalo ka nagkagalit-galit. Anong gusto mo, magalit o gusto mo bang humupa ang iyong loob? The mind has the freedom to do this. And it's a privilege. Because no person, and God, even God, does not interfere with the way you think. Kaya po sabi ng Diyos ko, baguhin niyo po ang pag-iisip ng ganong kapwa. Hindi ginagawa yun ng Diyos, sayang yung panalangin. Kasi ibinigay ng Diyos ang kalooban sa tao. Ang tao ang namimili kung anong kanyang iisipin. Pwede lang ang Diyos at pwede tayong tumulong para yung tao mahimasmasan, makakita ng katuwiran, pero hindi binabago ng Diyos ang utak ng tao. Alam niyo kung bakit? Kasi kung binabago niya, edi kasalanan niya lahat ang hindi nagbago. Dahil ba't di niya binago? Hindi niya binabago ang tao. Ang tao ang magpapasyang magbabago. So it's a privilege that our minds can move. It's a privilege that we should always appreciate. Isa pa pong pribilehiyo ng buhay is humor and laughter. Yung may sense of humor ka, galing na privilege yan. Kung ang napangasawa ninyo ay mahirap pa sa daga, pero may sense of humor, ang totoo mayaman kayo nun. Yung napapatawa kayo, kahit pinag-aagawan niyo ang ulo ng sapsap, napapatawa kayo, feel rich because you are. Laughter celebrates happiness. Laughter can balance sadness, and laughter can anesthetize from pain. At ito po ay sinusuportahan na ng maraming mga pag-aaral na scientifico na yung pagtawa, yung sense of humor, nakakapagpagaling ng sakit. Kaya kung may dalawang may sakit, halimbawa pareho kayong nabarog yung ulo nyo, na parehong may bumaong asarol hanggang kaloob-looban ng utak nyo, dalawa kayo. Yung isa, palatawa, palabiro, at yung isa sobrang seryoso, mas mabilis gagaling yung palatawa. Pinatunayan ito ng maraming mga pagsubok nila sa maraming mga clinical tests. Bagamat sa science, hindi nyo ginagamit yung word na pinatunayan because science is dynamic. Sasabihin nyo lang, well, it is supported by evidence so far na ganun talaga ang nangyayari. But the point is, kung merong dalawang tao, yung isa may humor, mas magsusurvive yung may humor. Kaya sabi nila, laughter is the best medicine. Kaya kung ubod man kayo ng hirap, di kayo nakakabili ng mahal-mahal na gamot, pinakamura pa rin ang gamot sa Pilipinas dahil tayo sobrang masasayahin mga tao. No? Kahit ano na lang, ikinatutuwa, tawanan, may nagkuku, may mga lobo, may mga nagtitinda, may stage show. Ang saya-saya ng bayan na ito. So, mura ang gamot dito. Yung gamot na likas sa tao.
Pero mabuti rin kung mapamura siyempre yung mga chemical na gamot na binibili natin. Psalm 126 verse 2, our mouths were filled with laughter, our tongues with songs of joy. Then it was said among the nations, the Lord has done great things for them. So nakakakanta daw ang mga Israelites, nakakaawit at sinasabi ng ibang bayan, aba, pinagpapala sila ng Diyos. Ito siguro ang isa sa mga ibig sabihin ng mga gumagawa ng mga awit na ang Pilipinas ay pinagpala ng Diyos. Kasi kung tingnan mo naman, sabi, nasaan? No? Ang dami-daming gulo, ang dami-daming kahirapan. Pero yung ating capacity to be happy, are you more pagpapalaya ng Diyos? Ecclesiastes 3:4 says, there's a time to laugh and a time to dance. And compared with many, many cultures around the world, mas marami dito sa Pilipinas, time to laugh and to dance. Hindi na naubos ang festival dito. May festival ng lechon, may festival ng langka, may festival ng butong pakwan, may festival ng mga maskara, may festival ng mga bakya at salakot. Basta kahit ano na lang na rason, magka-excuse lang mag-festival ng mga Pilipino. Hindi na ubusan ng party. Masaya ang buhay. Imagine a humorless life and imagine a humorless personality. Job 9:27, I will forget my complaint. I will change my expression and smile. It's a decision. You may not do that, but will you solve your problem if you frowned? Sa palagay niyo po ba, lalapit sa inyong biyaya kung nakasimangot kayo? Nahihirapan kayo at nasasaktan, tapos tiklop-tiklop ang mukha nyo? May matutuwa ba? Wala rin. So if laughter is the best medicine, then the Philippines is a haven for cheap medicine. Ang yaman-yaman ng mga Pinoy. At napakapalad kasi laging nakatawa. Kahit mahulog sa bus, nakatawa. Kahit maipit ng electric fan, nakatawa. Kahit na nakakahiya, ang pagsagot natin sa hiya, tawa. Yung napahiya ka, tatawa ka. No? Napakalaking blessing yan sa ating nasyon. Hindi naman na ituturo sa bata yon, likas. May pumuputok na bulkan, tatawa. Yung lahat na, nahubuan bigla, di ba nakakaya yun? Tawanan. It's always the tendency. Try not laughing at all. So nakikita nyo, simple joys, shallow pleasures, yan ay blessing. Genesis 21 verse 6, Sarah said, God has brought me laughter, and everyone who hears about this will laugh with me. No? Pag natatawa, pag nakakatawa, pasalamat, dahil yan ay libreng gamot. Napakarami nating dapat ipagpasalamat. Kuminsan nilalait mo pa yung mababawang kaligayahan. Mabuti nga mababaw, madaling hukayin. Madaling sumaya sapagkat ang happiness naman isa sa mga goals of life. Kung masaya na siya kahit hindi siya nakapasa sa board, bakit mo siya aagawan ng kanyang kaligayahan? Sa natutuwa siya. No? And another privilege of life is love. Loving, being loved. Siguro pag nagpataas akong kamay, baka naman konting-konti, and I hope wala, na magsasabi man lang ditong wala man lang nagmamahal sa kanya. At kung talagang walang nagmamahal sa inyo, siguro wala kayong aso. Dahil kung talagang wala nang magmamahal sa inyo, mag-alaga kayo ng aso, a dog will give you unconditional love. The dog is the only personality in your house that is always happy when you come home. Always. Hindi kayo sinisimangutan, hindi kayo dinededma, hindi kayo ini-ignore ng aso. Lagi siyang happy pagdating nyo. Subukan nyo yan. Asawa nga, hindi lagi eh. Di ba? Hindi lagi. Lalo't busy-busy, may ginagawa. Sana mamaya pa siya dumating. No, pag dumating ka, ako naabala ang ginagawa ko. Nag-aayos ako ng cabinet. Ito na naman, hingin na naman ng kape. No? Hindi naman laging masaya. Kahit mga anak, hindi naman laging masaya dumadating ang magulang. Lalo may ginagawa kabulastugan. No? Mamaya pa sana dumating. O tamaan pa sana yung bakasyon. Pero ang aso, laging masaya pag dumarating kayo. So kung desperado na kayo at wala na talaga, aso. Pero, may nagmamahal sa inyo, may aso pa kayo, doble ang kaligayahan nyo sa buhay. 1 John 4:8, whoever does not love does not know God, because God is love. So ang mga Kristiyano, nakakaramdam ka ng pag-ibig kahit walang personal object kuminsan, dahil nakikipag-ibigan ka sa Diyos. And love makes everything more beautiful. Yung walang kakwenta-kwentang panyo, pag ang nagbigay sa inyo, mahal nyo sa buhay, gumaganda ang panyo. Yung walang kakwenta-kwentang bagay, kung siya ang kasama nyo, kahit nakasakay ka sa Ferris wheel na hindi umaandar, masaya kayo kasi mahal nyo ang inyong kasama. Love makes color more vivid. Love turns sound into music. Even when you dream, if you're in love, you dream in color. No? Kaya,
ang sound THX pagka kayo ay umiibig. 1 Peter 4:8, above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. At yung marunong umibig, marunong din magpatawad. Magkakambal yun eh. Yung marunong umibig, bulag. Yung napapatawad mo yung mahal mo sa buhay. Kaya napakasarap yung naghahari ang pag-ibig sa buhay ng tao. Imagine a loveless life and a loveless personality. Kahit pa nga ang pag-ibig ko minsan at pagmamahal sa tao ay nagiging dahilan din para ka mamroblema, totoo pa rin yung sinasabing it's better to have loved and lost than never to have loved at all. At ang pinagtatampo ng Diyos sa isang church sa Revelation 2:4, yet I hold this against you, you have forsaken your first love. Yan ang hinanakit ng Diyos sa church na ito. Hindi mo na ako kamahal ngayon tulad ng dati. Dati hat na hat ka sa pag-ibig sa akin, ngayon nanlamig ka. If you can love, if you are loved, be thankful. Enjoy it and love even more. Another privilege of life is rest. Respite, break, pahinga. Rest not only draws one away from toil, but also re-energizes for life. Rest gives perspective, clarity, and wisdom. Yung nagpapahinga matapos mapagod, I don't mean yung laging nagpapahinga kahit hindi pagod. Yung nagpapahinga matapos mapagod, mas lumalalim ang pagkatao, mas lumilinaw ang pananaw sa buhay, mas tumatalino. Sapagkat sa pagpapahinga natin na po proseso ang mga bagay-bagay, doon na pagdudugtong-dugtong ang mukhang di magkakadugtong ng mga katotohanan. Sa papamahinga, you receive clarity of vision. Kaya maraming enlightenment nangyayari sa pagpapahinga. Kaya mahalaga po yung pahinga. Hebrews 4:4, and on the seventh day, God rested from all His work. Psalm 116 verse 7, be at rest once more, O my soul, for the Lord has been good to you. At bakit po napakarami mga tao ang naakit na sumunod kay Jesus? Sapagkat ang kanyang iniaalok ay kapahingahan. Matthew 11:28, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ang inaalok ni Jesus, rest, hindi salvation lagi. Kaya kung meron kayong gustong dalhin sa Panginoon, gusto nyo tatalokin nyo, gusto nyo po bang maligtas? Siguradong sa pagtatalo, uuwian yung usapan. Kasi bakit? Nasa panganib ba ako? Hindi ba ako ligtas? Ano ba ang ibig sabihin ng kaligtasan? Magkakagulo. Ang dapat yung inialok ni Jesus, gusto nyo ba ng kapahingahan? At sino ang tatanggi sa kapahingahan? Mga pusong pagod, mga taong pagod, naguguluhan, mga litong-lito, hirap na hirap. Sabi mo, gusto niyo po bang mapahinga ang inyong espiritu? Sino tatanggi? Yan ang alok ni Jesus. Come to me all of you who are tired and weary. I'll give you rest. Sapagkat hindi siya nang uusig, hindi siya nang huhusga, napapanatag ka kahit marami kang atraso sa langit. Kaya naglapitan sa kanyang mga makasalanan, tinawag siyang friend of sinners. Pero kung siya judgmental, stricto, mahigpit, maglalapitan ba yun? Hindi siya matatawag na friend of sinners. Pahinga kasi ang ibinigay niya. At alam niyo mga kapatid, yung pagtanggap natin sa ating kapwa, anuman sila, ay pagbibigay sa kanila yun ng pahinga. At tayo man, in whose company are you most at ease and rested? Di ba dun sa lubos na nakakakilala at tumatanggap sa inyo kung sino man kayo? Yung hindi nyo kailangan magbalat kayo, hindi nyo kailangan magkunwari dahil tinatanggap niya kayo. At ganoon ang walang patakarang pagtanggap sa atin ng Panginoong Jesus. Kaya nag-aalok siya ng pahinga. Ngayon, pahingang espiritual yan, pahingang emosyonal. Pinag-uusapan din natin yung pahingang physical. Kahit gaano kayo kahirap, nagpapahinga ang tao. Nagkakaiba-iba lang kung sa humihiga, sa sumasandal, anong nadidinig mo habang nagpapahinga ka, pero nagpapahinga ang lahat. Sa katunayan, yung masirap sa buhay, mas masarap ang pahinga. Talagang halos ugain mo na, hindi pa magising. Dahil ang lalim-lalim ng pahinga. So, no matter how tired you get, you are destined to rest because you are designed by God to rest
because he too rested. So, kung nakakapagpahinga kayo, kahit ang inuupuan yung silya ay hindi maganda, kahit ang kama nyo ay hindi first class, pasalamat sa Diyos. One of the great joys of life na libre ang magpahinga. Hindi pwedeng sobrang pagod mo, hindi ka na tuloy makatulog. Lalo kang makakatulog. At isa pa pong pribilehiyo, sa dinami-rami ito ng huli natin pag-usapan ngayon. Prayer is a privilege. Prayer detoxifies the spirit, the emotion, and the body. Usong-uso na ngayon yung mga magde-detox ka. Detox ka dito, detox ka doon, detox ng skin, detox ng hair. Pati hair kasi ngayon ay stress na daw. No? So, detox ng iyong talampakan, detox ng iyong kuko, lahat. Pero may detox ang spirit. Prayer. It detoxifies. It lets poison out. Because prayer connects the person to the power, to God. Prayer becomes a channel of strength and power, a channel of revelation and healing and blessing from God. And also, prayer enables a person to transcend his or her circumstance. 1 Thessalonians 5:17-18, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. And what's important? Everyone can pray. Bulag ka man, pipi, paralyzed, you can pray. Everyone can pray anytime and anywhere. And everyone can pray for anything. Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Yan ang sinasabi ng Philippians 4:6. And what's important is that God hears and answers prayer. Prayer man ang mga righteous people, prayer man ang mga hindi niya anak, dinidinig pa rin ng Diyos. Matthew 5:45, He causes His sun to rise on the evil and the good, and He sends rain on the righteous and the unrighteous. Nakakapanalangin din. Maging yung mga malayo sa Diyos, lalo't iniibig nila na lumapit. Prayer is a speech. It's a great privilege because you can talk to God. And prayer is also hearing God's will, therefore another privilege. Pag pinagsama-sama natin ang pinag-usapan natin ngayon, the conclusion is inevitable. Life is a privilege. And everybody can be privileged. Bakit po natin pinag-usapan yung privilege of breath, sight, touch, taste, smell, movement, imagination, humor, love, rest, and prayer? Because everybody can have it. Yan ang hindi kailangan na mayroong racial discrimination. Hindi kailangan at issue ang gender. Hindi pinag-uusapan kung mayaman o mahirap ka. Hindi pinag-uusapan kung ano kalagayan mo sa buhay. You can have it. At kung paminsan-minsan, mayroong mangilan-ngilan na may mga isa o dalawa sa mga pinag-usapan natin pribilehiyo, wala sa kanilang buhay, halimbawa hindi sila nakakakita, pero nakakarinig. Halimbawa hindi nakakarinig, pero nakakaamoy. Halimbawa, meron silang paralysis, hindi masyado nakakagalaw, pero nakakagalaw ang isip. At nakakaamoy, at nakakapagsalita. Hindi naman nangyayaring lahat ito'y wala sa isang tao. Bihirang-bihira. Kadalasan, lahat ng ito ay nasa isang tao. So ba't natin pinag-uusapan ito mga kapatid? We should learn to be contented and happy. Philippians 4:11-12. I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Natutunan na daw niya na ipagpasalamat ang anumang kalagayan. So count your blessings, count your privileges, brothers and sisters. At higit pa sa pinag-usapan natin ngayon, marami pang ibang pribilehiyo na dumarating sa ating buhay na hindi natin kayang bilangin. Ang pinag-usapan lang natin yung basic na lahat ng tao under normal circumstances ay meron. Meron mang isang nawala o dalawa, may natitirang iba, and that is able to compensate for what is not there. 2 Peter 1:3, His divine power has given us everything we need for life and godliness. So kung kayo man kuminsan ay
nabibigo, nalulungkot, do not wallow in self-pity. Do not wallow in envy of others. Do not wallow in complaints and sadness. Huwag kayong mahabag sa sarili. Huwag kayong mainggit. Huwag kayong reklamo ng reklamo. At huwag kayong magluksa. Focus on your privileges. Dwell on your privileges and enjoy them. Napakaraming libre sa buhay. Hindi kailangan lagi ng pera. Sasabihin niyo ba, kada kilos ngayon kailangan ng pera. Hindi totoo. Pag tumitingin ka ba sa buwan, kailangan mo ng pera. Diba? Pag lumalanghap ka ba ng hangin, kailangan mo ng pera. Pagka ba naliligo ka sa ulan, kailangan mo ng pera. Hindi yun totoo. Isang sobrang careless generalization, yung pag-equate sa pera sa happiness. Napakaraming bagay na may pera ka man na hindi mo mabibili sapagkat binigay ng Diyos ng libre. Ecclesiastes 11:8, however many years a man may live, let him enjoy them all. All the years. Therefore, love life. Huwag niyo ireklamo ang buhay, huwag niyo problemahin. Love life. Love your breath. Love your sight. Love your vision. Love your ability to move. Ecclesiastes 9:9, enjoy life with your wife, if you have one, whom you love all the days of this life that God has given you. Live life. Yung buhay, ipinamumuhay yan. Hindi nilalagay sa aparador, sa estante, sa freezer. Kailangan patuloy yan na aktibo. Ecclesiastes 6:6, even if he lives 1,000 years twice over, but fails to enjoy his prosperity, it is nothing. Kailangan ang buhay ipinapamuhay. Nagluluksa tayo mga kapatid, yes. Pero may hangganan ng pagluluksa. Kaya kahit sa ating mga kaugalian, 1 taon lang yan at most, kaya may laglag luksa. May babang luksa. Hindi ka pwede magluksa forever. Kung meron kayong minamahal sa buhay, na binawian ng buhay, ipagluksa ninyo kung kailangan, but you must go on with life. Hindi pwedeng patayin nyo na rin na inyong sarili dahil meron kayong mahal na namatay. Sapagkat marami pang nag-iintay na inyong pagmamahal at marami pang magmamahal sa inyo kung muling bubuksan ang puso. Mahawi man ang ulap. Mangyayari ang mga bagay na yan. Yung mga hanggang sa dulo ng walang hanggan. Pag sumukabilang buhay na lang uli kayo, makipag-fellowship sa sumukabilang buhay na. Pero nandito pa kayo, ibig sabihin, gusto ng Diyos mabuhay pa kayo dito. Hindi ko minamaliit ang lungkot natin kung minsan na meron tayong mga mahal sa buhay na umuuna na. Pero ipagluksa ng may hangganan. Sapagkat ang buhay ay dapat ipamuhay. Life must be lived because it is a gift of God. It must never be spent in mourning forever. Meron tayong Diyos at dapat nating maalala yon. Pwede tayong mabuhay kahit may kulang. Tulad ng binanggit natin, hindi naman lahat kasi nakakakita, meron hindi sighted, bulag. Pero tuloy ang buhay. May mga pulubi nga, pag binigyan mo pa ng pera, tinitignan pa kung malaki o maliit. Nalalaman pa. Ano? At ang tatalas ng tainga, yung hindi nakikita ng mata nila, nakocompensate ng pandinig. Ang tatalas sa mga pakiramdam. Iyabag mo lang, kilala niya kung sino dumarating. May compensation yan. Hindi ka man nakakarinig, meron ka namang mata. Hindi ka man nakakapagsalita at ikaw ay pipe, nakakapagsulat ka naman, nakakakilos ka, you can communicate. Bagamat hindi naman siguro natin gusto maging ganon, pero kung ganon na ang nangyari, alam nga naman buong buhay ka na lang magreklamo, magmukmuk at tanggalan mo ng kaligayahan ng iyong buhay. Kailangan ka mag-adjust. Because life must be lived. Learn from the starfish. Alam niya na pag-aaralan natin sa grade 4 biography kung hindi kayo absent noon. At saka sa second year high school biology na naman. Ano yon? Yung starfish, di ba 5 ang kamay niyan? Para siyang parol. Subukan mong hawakan yung isa, o kaya kulungin mo siya, o kinagat ng kung sino yung isa. Ang gagawin niya, tatanggalin niya yung kamay na yon at lalangoy na siya palayo. 4 na lang ang kanyang kamay, kesa naman malulon siya ng buo. Mamaya, may tutubo na naman siya isang kamay. At kung wala man tumubo, di ba masarap mabuhay na 4 ang kamay, kesa nalulong ka buo? So kung tayo may nagiging starfish, live and learn from the starfish. Kahit kulang, pwedeng mabuhay ang tao. Bihira naman tao yung kompleto Halos lahat may kulang. Nagmumukha lang silang kompleto kasi tinitingnan natin sa kanila yung wala tayo. Nagmumukha tayong kulang kasi
yung wala sa atin, ang lagi na lang nating iginuungot-ungot, hindi natin tinitingnan kung ano yung mayroon tayo. The starfish lets one arm go in order to avoid a permanent entrapment. We can also do that. Do not be entrapped. Do not be imprisoned. Do not be held a prisoner because you want to keep all of your arms. Sometimes you have to let go so you can be free. Swim away from harm and from sorrow and get on with life. Learn from the three-legged goat. Noon pong kami mga bata, sa tapat ng bahay namin, ay may lagi mga dumadaan na isang pangkat ng mga kambing. Dinadala ng may-ari sa bandaron para pakainin, kung ano man ang ginagawa nila, hindi ko na alam. Araw-araw dumadaan yon. At nanganak ang kambing na ito. Alam niyo, isang anak niya, 3 lang ang paa. Awang-awa ang lahat, bakit 3 lang ang paa ng kambing na ito? Pero this kambing never made a big deal out of it. Kasama siya lagi. At pinakamabilis pa siyang tumakbo. Katakataka. At lumusog siya ng lumusog. At ngayon, sumakabilang buhay na silang lahat. Dahil ang tagal na nun eh. Siguro, naging ano sila, ano bang ginagawa sa kambing? Naging kaldereta. So yung 4 yung paa, naging kaldereta rin. Ano? Yung 3, naging kaldereta rin. Pero nasa iyo kung sasaya ka. No? Pero meron naman, hindi ka pa inakaldereta, feeling kaldereta ka na. Kasi hindi mo ina-enjoy ang buhay. Learn from other abled people. Tuloy din. Alam nyo, mga galawgaw na mga tao, mga kilala ko, kung saan-saan nagpupunta, mga bulag. Kung saan-saan nakararating, nandito ka rin. Paano ka nakarating dito? Sabi ba lang kayo lang makakarating dito? Kung saan-saan nagpupunta. Meron ako nakilala nung araw when I was in college na isang European person na bulag. Akalain niyo ba naman isang araw nagkakagulo sa kapitbahayan namin dahil hinahanap ako? Nakarating doon, hinahanap ako. Itong bulag, Frances pa. Pero kahit 2 yung mata mo, kung tamad ka, hindi ka na makakaalis sa kinakalagyan mo, tutubuan kang lumot dyan. So, if there's a will, there's a way. And there is God. Makinabang tayo sa mga naipunta na ng iba, makatuto tayo sa body of knowledge of other people, learn from patterns, learn from cycles. That's why it's important na nakikinig sa matatanda. Marami na sila sigurong naaksaya ang oras at nung matanda na sila, nalaman nila kung alin yung aksayado, alin yung hindi, itinuturo nila ngayon. So niya, papunta pa lang ako kayo, pabalik na ako, huwag na kayong pumunta, sayang lang ang biyahin nyo. Pero maraming bata ayaw makinig. You want to learn it on your own. So you will waste lots of time in committing mistakes. While many people who have gone before us and already committed mistakes, we can learn from. Dapat cumulative yung learning, natututo ka. Dapat ang tao mas marunong na kaysa sa previous generations. Sa dami ng karanasan ng tao, pero kadalasan hindi naman tayo nakikinig sa payo ng matatanda, sa payo ng mga may edad na. So, you will reinvent the wheel. Meron na pala. You will go through the same troubles that many people went through. And therefore, your time is wasted like their time was wasted. Ano man pinag-uubusan natin ng panahon para sumikat, makilala, matandaan, to leave a mark. Ecclesiastes 1:11, there is no remembrance of men of old. And even those who are yet to come will not be remembered by those who follow. Talaga, sandaling-sandali lang naman talaga tayong natatandaan. Anong halaga sa inyo ng photo album ng lola nyo, for instance? Liban na lang yung mga ilan-ilan ang hilig-hilig sa family heritage and history. So yung mga family album mo, mahalaga lang sa'yo, scrapbook, pati mga balutan ng chiclet na ibinigay sa'yo nung nanliligaw sa'yo nung nakadikit pa doon. Mahalaga lang sa'yo, pero pag matanda ka na, nababali, wala rin. O let's say, kinamatayan mong mahalaga pa ba sa anak mo yun? Siguro konti, kasi nanay o tatay ka niya, pero sa apo mo, tatapon na lang niya yun, anin niya yun. Liba na lang ikaw si Jose Rizal. O liba na lang you're somebody so famous na magkakaroon ng katuturan yun. Pero kahit naman yung mga nagiging sikat, nagiging baliwala din ng mga bagay-bagay na mahalaga sa kanila. At kahit sa buhay natin mga kapatid, may mga bagay na ang halaga, tapos later on wala na. Yung mga collectors, they realize that. Some people spend half of their lives collecting things, then later on, pinoproblema nila, kanina kaya ako ito ipamana, wala na mainteresado. Kasi kung anong mahalaga sa iyo noon, hindi yung laging mahalaga. Don't waste your time to immortalize yourself. Wala yun. Kahit yung mga ating Cementerio del Norte, ang gaganda ng mga musilyo, ng mga pamilya, they think that they will be immortalized and remembered forever. Ngayon, tinitirahan na ng buhay yung mga libingan nila.
So, yung mga iba, kinukuha na yung mga patay nila, nililipat sa iba dahil wala, nakakatakot na yung lugar na yan, hindi na siya in. Ganon din naman yung mga sphinxes at mga pyramids ng Egypt that they thought they'd be there forever. Ang dami nila inilagay na wealth. Nung bumagsak ang imperyo nila, lagi tuloy hinuhukay yung mga libingan para makuha yung wealth. No, but this forever. Pagka iniisip natin yung buhay natin, sayangin natin para lang magkamonumento ka, sumikat ka, maalala ka. Sayang kasi baliwala rin. At ito yung mga pinag-uusapan ni Solomon. Yung mga meaningless things. Para yung buhay natin, maitalaga natin kung ano yung meaningful. Para kung tayo babawian na ng buhay, wala tayong pagsisihan na nasayang ang ating panahon. Ecclesiastes 1:12-14. I, the teacher, was king over Israel in Jerusalem. I devoted myself to study and to explore by wisdom all that is done under heaven. What a heavy burden God has laid on men. I have seen all things that are done under the sun. All of them are meaningless, a chasing after the wind. Sabi niya, ako, king, lahat ng gusto kong gawin, nagawa ko, na-afford ko, lahat ng gusto kong project, lahat ng gusto kong pag-aralan, napag-aralan ko, ang gusto kong i-research, na-research ko, ang dami kong ginawa. Sinuri ko lahat yung mga bagay na yan. You know why Solomon could do that? Because his reign was very peaceful. He inherited a very powerful, united, and peaceful kingdom. Yung ipinundar ng tatay niya na si David, whose life was spent mostly in war, magulo, siya ang nakinabang. Tahimik na tahimik ang buhay niya, marami siyang pwedeng pag-aralan. At hiningi niya sa Diyos, bigyan siya ng wisdom, binigyan siya. Ang yaman-yaman niya, ang mga tao nagpupunta sa kanya para makinig sa kanyang katuruan. Pag may nababalitaan siyang marunong, ipinasusundo niya, ano ba yung runong mo? Ikwento mo sa akin. Dami-dami niyang alam. Pero sabi niya, alam niyo, ang nalaman ko lang, wala naman talagang dapat malaman. Wala naman talagang ganung kahalaga para pag-ubusan mo ng panahon na alamin. Wisdom could not help much in understanding life. That understanding life is like controlling the wind. It is impossible. At ito yung buong konteksto ng meaningless at chasing after the wind. Ang hangin daw ba ay nahahabol? At kung sakali mong abutan, kaya mo ba itong ikulong sa iyong mga bisig? Kaya mo bang yakapin? Kaya mo bang ilagay sa kahon? Kaya mo bang ilagay sa bulsa ang hangin? Kaya mong talian? Hindi. Sabi niya, yun ang paghahanap ng kahulugan ng buhay. Parang paghahanap at paghabol at pagkulong sa hangin. It is meaningless. Hindi ibig sabihin walang halaga, kundi walang katuturang gawin yan. Na sobra mong isipin ang lahat, sobra mong pakalimi-limiin, sobra mong bigyan ng logic, i-philosophize ang buhay, hindi mo kayang gawin yon. Walang nakakaunawa niyan. Sabi, tinangka ko yan, I had all the time, I had all the money, I had all the power. Ang sabi ko lang sa iyo, meaningless. Bakit daw? Ecclesiastes 1:15, what is twisted cannot be straightened. What is lacking cannot be counted. Kahit pagano ka karunong, sabi ganun, yung liko, hindi mo maituwid-tuwid. Yun ang dami-dami mga doktor, marunong sila na masamang manigarilyo, pero naninigarilyo. Pero marunong, di ba? Maraming mga, alam nila yung theory, pero hindi naman nila magsunod-sunod. Alam nila. At dahil alam nila, lalo lang lumalala ang kanilang discontentment, dahil walang magawa yung alam nila. Halimbawa, ikaw ay doktor, alam na alam mo ang mga problema ng katawan ng tao, pero hindi mo pa rin maggamot. Sarili mong nanay, sarili mong anak, sarili mo rin. Namamatay ka sa sakit, sa kabila ng dami mo ring alam. So, ang ibig sabihin ba niyan, huwag na lang tayong mag-aral? Hindi naman yun ang tinutukoy ni Solomon. Hold on. But Solomon is really suggesting, accept the unchangeable. Kahit gaano mo kaalam ang tama at dapat, maraming dapat na hindi nangyayari. So kung mamamatay ka, magpapakamatay ka at papatay dahil sa mga dapat na mangyari, ay ganon, mauubos ang buhay mo. Maraming dapat na hindi talaga nangyayari. So sabing ganon, what is lacking cannot be counted. So, go without the absent. Go without the lacking. Kahit kailan meron kang event, may absent. Pagka yung absent ang lagi mong inisip, hindi mo mapapansin yung present, lulungkot ka na naman. Ganun yung wala. Yung nandyan. What is Solomon trying to teach us? Huwag kang makipagtunggali sa takbo ng panahon. Wala siya, di wala. Pag nandyan, di nandyan. Pag nagawa mo na ang pwede mong gawin para nandyan siya, wala pa rin. Go on with life.
Sabi niya, what is lacking cannot be counted. What is twisted cannot be straightened. Twisted here doesn't mean negatively, ha? And straightened doesn't mean positively. Ang ibig sabihin lang, may mga bagay na tinatanggap na lang. Maraming mga magulang nagtatakwil ng anak dahil hindi matanggap yung anak kung ano man yung anak niya. Maraming mga anak lumalaya sa magulang kasi hindi niya matanggap yung magulang niya. Pinipilit niya yung magulang niya maging kung ano ang konsepto niya, kung ano dapat ang magulang. May mga magulang naman, gusto ang anak dapat ganito, anak dapat ganito ka. Pero hindi ganon. Sabi ko, twisted dyan, hindi mo yan may tutuwid. Tanggapin mo siyang twisted. I don't mean moral and immoral. I mean, there are things you simply cannot change. At lang lalo kung yun ay nasa buhay pamilya, makakapagpalit ba tayo ng tatay at nanay? Makakapagpalit ba tayo ng kapareha sa buhay ng ganun-ganun lang? Makakapagpalit tayo ng anak, kapatid? Hindi. So tinatanggap ang mga bagay na hindi mabago ayon sa iyong panlasa. Para hindi lagi kayo nagtutunggali at hindi laging may struggle sa inyong buhay. Ecclesiastes 1:16-18. I thought to myself, look, I have grown in increase in wisdom more than anyone who has ruled over Jerusalem before me. I have experienced much of wisdom and knowledge. Then I applied myself to the understanding of wisdom and also of madness and folly. But I learned that this too is a chasing after the wind. For with much wisdom comes much sorrow. The more knowledge, the more grief. Sabi ko noon, wala namang naging mas marunong na hari dito kaysa sa akin. Talagang ako na ang pinakamarunong. Nalaman ko ang hindi naabot ng iba. Nalaman ko ang pinangarap lamang na alamin ng iba. So, sinubukan ko mga karunungan, sinubukan ko rin ang makahangalan. Sabi niya, baka doon nandun ang kahulugan ng buhay. Sabi niya, pero alam niyo, yung paghanap ng kahulugan ng buhay na ito, para lang paghahabol sa hangin. Sabi ganon, it is meaningless. Hindi mo pa rin siya maintindihan. At sabi, eto pa, habang rumurunong ka, lumulungkot ka lang. Habang dumadami ang alam mo, mas napapasok ka lang ng kalungkutan sa buhay. No? So, ang ibig sabihin ba nun, huwag na lang tayong marunong, hintayin muna natin kung ano sasabihin niya later. So, the teacher noted that understanding life was hard to do. That understanding life was as senseless as chasing the wind. Hindi natin lubos na unawaan ang buhay. Kung minsan, sunod-sunod ang dagok ng buhay, namatay ang kapatid, namatay ang nanay, namatay ang ganon, nagsara ang negosyo, nasunugan ng bahay, sunod-sunod, tapos sasabihin sa'yo nung namatayan, bakit? Hindi ko alam. Hindi natin alam. Mabait naman ako, nag-church naman ako. Walang kinalaman yun doon. Hindi lahat may paliwanag. Hindi lahat logical and sensible the way we think of logic and sensibility. May mga bagay na, ayun talaga, nandun, kahit mo biyakin ang ulo mo, hindi mo siya mauunawaan kung bakit ganun. Bakit pinalaki ko naman ng mga anak ko ng ganito, ba't nagkaganon? Hindi mo kayang lutasin yung iba. Meron tayong mauunawaan, pero may hangganan yung kaya nating unawain. Sabi ni Solomon, pinag-isipan ko na yan, huwag na kayo magsayang ng panahon. Makinig na lang kayo sa itinuturo ko sa inyo. We cannot understand life to the point of controlling it. Hindi niya minamasama na unawain ang buhay, pag-aralan ng buhay. Pero para mo unawain ang buhay, nang sa ganon, makontrol mo ang outcome nito. Sabi niya, that is a chasing after the wind. It cannot happen. You can never know the mysteries of life enough that you can master its direction and its outcome. Willing ka na gawin ang kaya mong gawin, tapos tanggapin mo kung ano ang magiging bunga nito, plus bunga ng iba't iba pa mga elemento na beyond your control. The teacher noted that more knowledge leads to more pain, or more exposure to pain, to suffering, or for capacity for both pain and suffering. Talaga, malaking burden na maging marunong. Mahirap. Lalo responsable ka. Pagka nga responsable ka, matutulog ka lang sa isang hotel, hinahanap mo pa yung fire escape, nasa may fire escape nito. Yung mga irresponsable, tulog na lang eh. Bukas, pareho din naman kayo nagising, ikaw pa itong nabawasan ng tulog. Yung mga sobrang responsable, nakasaksak pa ba ang plancha, babangon pa yan, bubunutin yan. Yung mga iba, they don't even care.
Napakarami mga tao, ang sarap-sarap ng buhay dahil mangmang, dahil tamad, dahil hindi nag-iisip. Yung iba, inaalala, paano kaya ang enrollment ng anak ko next year? Hindi na mapagkatulog. Yung iba naman, bukas na enrollment, ngayon pa lang talaga naghahanap, ngayon pa gagawa ng paraan, at nagtatabaan pa nga. Sabi ko, alam niyo, sobrang nag-iisip, sobrang responsible, hindi naman ibig sabihin, mas magiging maayos ang buhay niyo eh. Hindi naman ibig sabihin, mas sasaya kayo. No? Pero sinasabi rin ni Solomon, to be foolish and to be wise, pareho lang yan, pareho lang kayo mamamatay. Pero mas mabuti na rin wise. Sabi niya. Ecclesiastes 2, 1-3. I thought in my heart, come now, I will test you with pleasure to find out what is good. But that also proved to be meaningless. Laughter, I said, is foolish, and what does pleasure accomplish? I tried cheering myself with wine and embracing folly, my mind still guiding me with wisdom. I wanted to see what was worthwhile for men to do under heaven during the few days of their lives. Sabi niya, nung nagpakarunong-runong ako, lumungkot ako. Isipin niyo kung aalamin niyo lahat na nagdurusa, ilan ang may sakit, sinong mga iniwan ni ganito, sinong mga ulila, nilungkot talaga kayo. Pag nagso-social work kayo, makikita nyo lahat ng suffering, lulungkot talaga kayo. Mas masarap pa yung pag may bagyo, lagi nasa mall, enjoy ng enjoy. Ikaw naman na lumalangoy-langoy sa baha, nakikita mo lahat ng pagdurusa. Sino sa inyong dalawa sa palagay mo tutulog ng mas maimbing? No? Sabi niya, pero mas mainam pa rin yung wise, mas mainam pa rin yung godly. Sabi ni Solomon, pero dahil lumulungkot ako at yung dumadaming nalalaman ko, sinubo ko naman, sabi gano'n, na magsaya, maglasing, magpakasarap sa buhay. Sabi gano'n, pero tatandaan nyo, may wisdom still guiding me. Hindi naman ako todong nagwala. Sabi niya gano'n. Pero tinikman ko, sinubukan ko lahat, pati mga kahangalan ng mga tao. Hindi ako sang-ayon kung ba't gano'n sila mamuhay. Baka may alam silang hindi ko alam. Baka may ligaya silang hindi ko maranas sa maiksing buhay na ito. So aalamin ko, sabi niya. In search of meaning, in search of the best way to live or the maximum benefit in life, the teacher tried fun and enjoyment and wine. What was his conclusion? He realized that laughing and having fun doesn't do much good. Yung wala rin eh. Yung tawa ng tawa, bukas walang pera. Yung sobra ding saya, laging masaya, biglang bukas malungkot. Napapansin nyo ba yun? Yung pag sobrang saya ka, biglang may kasunod na lungkot. Sabi niya, nagbabalance din kasi ang buhay eh. Kung sobra kang lungkot, sumasaya ka naman. Kung sobra kang saya, lumulungkot ka, nagbabalance lahat. Kaya sabi ko, kahit sa kamalagay, pareho lang yan. So, wala pala sa pagsasaya. So, gumawa siya ng ibang paraan. Verses 4-6. I undertook great projects. I built houses for myself and planted vineyards. I made gardens and parks and planted all kinds of fruit trees in them. I made reservoirs to water groves of flourishing trees. So, nag-green revolution siya. Nagtanim siya, nag-backyard farming, naggawa ng mga irigasyon para sa ikabubuti ng mga tao, sa kakahanap niya ng kahulugan ng buhay. At marami rin sa atin gumagano, nagkakawang gawa. Hindi dahil ang yaman-yaman, kasi naghahanap ka rin kung saan ilalagay ang sarili mo, saan ka nga ba sasaya. Verse 8, sabi niya, hindi ko pa rin nakita doon, I amassed silver and gold for myself, and the treasure of kings and provinces. I acquired men and women singers, and a harem as well, the delights of a man's heart. Sabi, okay, aside from my very, very fruitful agricultural projects, nag-ipon din ako ng maraming kayamanan. Marami akong kinita. Many kings come to me and pay their dues to me just to hear me talk. Ganun kasi karunong si Solomon. Ganun, kumuha ko ng mga singers. Kantahan naman. Walang katapos ang mga singers dyan. At may harem, alam niya naman, libo-libo ang kanyang asawa. Diba? Daan-daan ang kanyang mga pinakasalan. But of course, it was a political move also of a very wise king, no, to consolidate his empire through intermarriages. Sabi niya, I did all the delights of a man's heart. Ginawa ko rin yan. Verse 10, I denied myself nothing my eyes desired. I refused my heart no pleasure. My heart took delight in all my work, and this was my reward for all my labor. Sabi, lahat ng nagustuhan ko, kinuha ko. Lahat ng naisipan ko, ginawa ko. Lahat ng iniisip kong masarap, dinanas ko. Verse 11, yet, when I surveyed all that my hands had done,
and what I had toiled to achieve, everything was meaningless. A chasing after the wind, nothing was gained under the sun. Sabi, wala ako na idagdag sa mundo. Dumami nga ang mga babae dito sa palasyo ko na kontian naman doon sa pinanggalingan. Pareho lang. Sabi nga, no? Nagtanim ako dito pero hindi doon tumubo dito. So, nandito rin. Pero wala naman talaga nadagdag sa planeta. Wala naman talaga tayong naidadagdag sa planeta. Subukan yung bumili ng mga halaman sa Bulacan Garden na puno ng halaman yung bahay nyo pero naubusan naman sila. Lumipat lang, nagpapalipat-lipat lang. Wala tayong naidadagdag. Magpapatayo ka ng bahay pero may mga batong tinibag kung saan, buhangin kinuha kung saang ilog, napunta lang sa lugar mo. Pero wala naman, nagpalipat-lipat lang. So the teacher tried and enjoyed great and productive and fruitful projects. It was beneficial to others as well. He tried construction, agriculture, irrigation, ownership, acquisition of slaves and laborers, even animals. He tried entertainment and romance, fame and wisdom, boundless freedom, even enjoyment of what he did. His finding, everything was simply not worth the trouble. A chasing after the wind. When you try to shepherd the wind, you cannot do that. Sabi niya, ito ang napapala ko sa paghahanap ng lahat ng logic at kahulugan. Alam niyo po, mas mainam pa kuminsan yung walang-wala ka pero umaasam ka. Kesa nasa iyo ng lahat, tas hindi ka masaya at hindi mo na malaman kung ano pang aasamin mo. Mas nakakalito yun. Yung walang-wala ka, alam mo yung gusto mo. Isang tuwang-tuwa ako sa mga wage earners. Kapag nagka 1,000 lang ako, alam na alam niya kung anong gagawin niya. Pag nagka 5,000 ako, alam na alam ko kung anong gagawin ko. Yung nagkaroon ng konting bonus, wow, kain na sila sa kung saang restaurant ng pamilya niya. Nagkaroon lang ng 2-day holiday, alam na alam nila, pupunta sila kung saan. Pero yung ang dami-daming pera who can go anywhere, saan nga ba tayo pupunta? Ano bang gagawin natin? Ano bang bibili natin? Ewan ko kung marami na sa inyo nakakaranas sa ganung level na sa dami, hindi nyo malaman ang gagawin. Pero kung nararanasan nyo yan, alam nyo ang tinutukoy ko. Mas mahirap yung meron kang resources at hindi mo alam kung anong gagawin mo kaysa sa wala, tas alam na alam mo. At least may goal ka. May hinahangad ka, may inaasam ka. So, litong-lito na yung Solomon. At siguro kayo rin. Ano nga bang mapapala natin dito sa Ecclesiastes na to? Chapter 2, verses 12 to 17. Then I turned my thoughts to consider wisdom and also madness and folly. I saw that wisdom is better than folly, just as light is better than darkness. Kita nyo na yung sinasabi niya, huwag pa rin tayong pumili ng foolishness. Yung mas mainam pa rin, kahit pareho lang yan, iba pa rin yung wise. Iba pa rin yung nasa panig ka ng katuwiran. Verse 14, the wise man has eyes in his head, while the fool walks in the darkness. But I came to realize that the same fate overtakes them both. Then I thought in my heart, the fate of the fool will overtake me also. What then do I gain by being wise? I said in my heart, this too is meaningless. For the wise man, like the fool, will not be long remembered. In days to come, both will be forgotten. Like the fool, the wise man too must die. So I hated life, because the work that is done under the sun was grievous to me. All of it is meaningless, a chasing after the wind. So niya, alam nyo, mas mainam yung matalino ka kaysa hindi ka matalino, righteous ka kaysa unrighteous ka. Pero ito sabihin ko sa inyo, matalino ka matindi, righteous ka man, pareho lang kayo mamamatay. Sabi niya. Kaya ito naman, konsolasyon nung hindi masyadong matatalino, ay, mamamatay ka rin. Sabi niya doon sa matalino. Sabi niya doon sa mayaman, mamamatay ka rin. No? Nakakaroon siya ng konsolasyon. Pero yun namang mayaman na, sabi niya, anong napala ko? Anong napala ko sa pagpakatalino? Pareho lang kaming mamamatay nung hangal na yan na naglalakad sa labas. Di ba? Minsan donyang-donya ka, ang bango-bango mo, ang yaman na yaman mo, tapos yung maid mo, pareho lang kayong mamamatay eh. Ganon. So ano nga ba talaga ang pinagkaiba? Ano nga ba ang special sa buhay? The teacher realized that wisdom and foolishness are both meaningless. They're almost the same. But though wisdom and foolishness are both meaningless, sabi niya, wisdom still better. Why? Because wisdom is on the side of godliness, of God. Namamatay kang masama, mabuti na yung mamatay kang mabuti.
namamatay kang gutom, mabuting mamatay kang busog. So kahit pare-pareho tayong namamatay, meron pa rin namang advantage yung nag-iisip at yung may katwiran. But the wisdom is better, both the wise and the foolish die and experience the same things. Lumulungkot din ang mayaman tulad ng mahirap. Nagkakasakit din yung mayaman tulad ng mahirap. Masakitin pa nga madalas. At namamatay din yung mayaman at sabi, pareho lang kayong malilimutan. Nakita nyo, gaano ba karaming natatandaan natin sa mga pharaoh? Gaano ba karaming natatandaan natin dun sa mga hari at mga reyna na may mga magagandang puntod? Pareho lang. Nung mga natumbal na lang dyan sa gilid ng daan at tinubuan ng damo at nakalimutan na siya ng mundo. So the teacher began to hate life. Sabi niya, nawalan ako ng gana sa buhay. Or you might want to say, the teacher began to love life less. Again, this sad realization could be brightened up if one didn't take life seriously. Sabi niya, masyado ka kasing serious, masyado mong iniisip, kaya tuloy nababahala ka. Mag-isip ka lang nung dapat mong isipan, yung iba, huwag mo na silang isipin. Ecclesiastes 2:18-19, I hated all the things I had toiled for under the sun, because I must leave them to the one who comes after me. And who knows whether he will be a wise man or a fool. Yet he will have control over all the work into which I have poured my effort and skill under the sun. This too is meaningless. Sabi niya, alam niyo, isa pang walang katuturan sa buhay, hindi mo maintindihan, sobra ka nagpakahirap, nagpundar, nagpakatino, at nagpayaman, kasi mamamatay ka, may ibang magmamana. At kung siya man ay matalino o hindi, doesn't matter. Sa kanya mapupunta yun. So niya, di ba, meaningless? Dami-dami mong pinaghirapan, tapos mamanahin lang niya. Isipin mo ang isang tatay na nagtrabaho, pagkatapos namatay. Minana ng asawa niya, tapos nag-asawa ulit ang asawa niya. Ito, walang kahirap-hirap na lalaking ito. Suddenly, no? Nakahiga sa kanyang kama, ginagamit ang kanyang kotse, at nag-e-enjoy sa kanyang pinundar. Or, hindi man sa asawa yon, nagpundar ka, minana ng anak mo, yung kung sinong tao, napangasawa ng anak mo, biglang kalahati na siya, na may-ari. Namatay pa yung anak mo, dinapunta sa kanya lahat. Nag-asawa siya ng iba, di dalawang total strangers sa buhay mo ang nagmana ng lahat ng pinundar mo. Sabi ni Solomon, di ba nakakalungkot isipin yan? So, anong leksyon? Sabi niya, ang hirap naman kasi magpundar, ang hirap magpakayaman, pinapagod mo ang sarili mo, nag-aalala ka, hindi ka mapakali hanggang hindi napipirmahan yung contract, hindi ka napapakali hanggang hindi tapos yung deal, you have sleepless nights. Pagkatapos kung sino ang makikinabang, sabi niya, the time and the capacity to enjoy the fruits of one's labor is limited, and this is what makes life sad. He's limited only to his short lifetime. Other people would eventually inherit one's wealth and even fame, whether they are wise or foolish. Verses 20-23, so my heart began to despair over all my toilsome labor under the sun. For a man may do his work with wisdom, knowledge, and skill, and then he must leave all he owns to someone who has not worked for it. This too is meaningless and a great misfortune. What does a man get for all the toil and anxious striving with which he labors under the sun? All his days his work is pain and grief. Even at night his mind does not rest. This too is meaningless. Kaya yung kasabihan na the first generation works hard to put it up, the second generation enjoys it, the third generation sells it. Sino bang nagbebenta ng mga bukid? Mga apo. Sino nagbebenta ng mga antik? Mga apo. Sino nagbebenta ng lahat ng mga naipundar? Mga apo. Kasi wala na silang affection masyado doon sa lolo at lola na nagpundar noon eh. No? Yung sabi ko noon, nagpakahirap-hirap ka, tapos ibebenta lang nila, papakinabangan ng iba. So the teacher's study and realization depressed him. Tinatanong niya, bakit nga ba kailangang iwan ko sa iba ang pinaghirapan ko? Mga mana. Siyempre, pag sinabing hard work, it includes actual labor and the anxiety that goes with it. Pagka nagtatrabaho ka, hindi lang pagod ang iyong katawan, pagod din ang isip mo, nag-aalala ka, marami kang iniisip, marami kang stress para maipasok mo ang kabuhayan.
Tapos nagkaroon ka ng ulcer, nagkaroon ka ng mga sakit, kung ano-ano nangyari sa'yo. Tapos mamamatay ka ngayon, mamanahin ng iba. Kadalasan, lugi ang nagpundar. Lugi. Luging-lugi. Katulad nung naghirap halimbawa ang asawa sa Saudi Arabia, ibibili ang asawa ng mga kwintas at kung ano-ano mga ginto-ginto. No? Talagang halos masubsob sa lupa sa dami ng suot na alahas. Kasi sabi daw, investment. Pero sa oras ng pangangailangan, hindi pa kalahati na ng halaga na mabebenta yun eh. Babarat-barating ka eh. No? Meron bang nakabenta ng alahas sa oras ng pangangailangan na tipak ang benta? Laging palugi. So lugi yung nagpundar. Parati. So sabi nito na naman si Solomon sa 24 to 26, a man can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in his work. Sabi niya, ayaw niyong malugi, etong gawin niyo. Araw-araw, you must enjoy some food and some drink, and whatever you do, find satisfaction in it. Kung nahihirapan kayo, huwag yan ang gawin nyo. Kasi ito, ang dami-dami kong kikitain. Pero naman naubos ang kalusugan mo, lumungkot ka, ipapamana mo lang sa iba. Find something else. Kahit konti lang yung income that you enjoy. Para hindi ka lugi. Merong napunta sa'yo. So niya, this too I see is from the hand of God. For without Him, who can eat or find enjoyment? To the man who pleases Him, God gives, no? Pagkatapos, sinong sobrang nag-enjoy no na? Mga anak, mga manugang, at mamaya mga apo na. Usually, yung first generation, konting-konti ang na-enjoy. So, itong tinutukoy ni Solomon. Sabi ganoon, dapat kung nagtatrabaho ka, nagpupundar ka, huwag mong kakalimutan yung sarili mo, mag-enjoy ka rin. At symbol lang yung eat, drink, and find satisfaction. What Solomon is saying is, habang nag-iipon ka, dapat may ginagastos ka rin para mag-enjoy ka. Huwag kang ipon lang ng ipon, tapos iiwan mo sa iba. Ang sama tuloy ng loob mo pag namamatay, nilalagot na yung leeg mo, ayaw mo pa, ayaw ko pa mamatay. Kasi hindi mo pa na-enjoy. Sabi, kailangan mag-enjoy ka. Kahit na konti lang yung nasisave mo, malay mo kung gano'ng kahaba ang magiging buhay mo, sinave mo lahat. Kaya kumisa nga, sa laki ng savings mo, kaya tinutulak ka na sa bangin ng mga tagapagmana, nang madali-dali ang pagmana nila. Sabi, don't forget yourself. Kumisan isipin na iba, godly ba ang teaching na yan? Kasi laging gino-glorify ng religion, magdusa ka para sa iba, magdusa ka. That's why Solomon is there to give balance, sometimes to our very imbalanced sense of religiosity. Hindi ka nilikha ng Diyos para isakripisyo ka lang para sa iba. Bagamat, maraming magagandang sakripisyong nakakabuti sa iba, pero kailangan minamahal mo rin ang iyong sarili. Ano sabi ng Panginoong Jesus? Love others as you love yourself. Hindi naman sinabi niyang don't love yourself eh. So go on, love yourself, but don't forget to love others as you love yourself. Sige, mahalin mo todo ang sarili mo, mahalin mo din yung iba. Pero hindi yan sasabihin, huwag mong mamahalin ang sarili mo at iba na lang mahalin mo. Kahit kailan, walang ganun turo. Tinuturo lang yun minsan ng mga relihiyoso dahil sobrang nga natin ginaglamorize ang paghihirap eh. Sobrang natin pinupuri yung nagdurusa. Pero walang ganun sa Bible. At pag nakinig tayo kay Solomon, sabi niya, enjoy every day. Consume what you produce, save a little for tomorrow. Sabi pa nga ni Jesus let tomorrow worry for itself. Sabi niya, let the day's own trouble be sufficient for the day. Tomorrow will take care of itself. Mas extreme pa nga si Jesus tungkol dyan eh. Sabi niya, nandun pa rin ang Diyos bukas. Magtatrabaho ka ulit, magkakaroon ka na naman. Pero hindi naman masama mag-ipon ng konti, pero wag yung wala ka nang na-enjoy ngayon, inipon mo na lang lahat. Because that is not the way to live. And since you can no longer enjoy the fruits of your work beyond earthly life, what should you do? Enjoy them now. At present, live in the present. Ang daming magulang ang pagdurusa, mapag-aral lang ang anak. No? Hindi na kumakain na masarap. Mga magulang sa probinsya, buong semestre, nagdidildil sa asin. Uuwi ang anak pag semestral break, kukunin lahat yung inipon nila. Tapos text and text. Gusto pa ang mga cellphone, mga mahal. Tapos gimmick ng gimmick ang pagdurusa ng mga magulang. Pwede mong gawin yan. Pero kung talagang sobrang hirap nyo, di mag-working student siya, bakit mong gagawin siyang prinsipe at prinsesa? Tapos kayo, wala nang ginawa kundi tiisin ang buhay nyo. Diba? Na wala na kayo nakaing masarap, pagkatapos biglang nag-asawa, nalimutan ka na. Para wala kang regret sa buhay. Kasi pag inilagay mo lahat yung, ilalagay ko lahat sa kanya, total, mamahalin niya ako. Paano kung di ka minahal? Habang buhay ngayon, pagdurusa at pagsisisi ang laman ng puso mo, sama ng loob. Kaya sabi ko, meron ka, meron din ako. O meron ka, meron din ako. We've got to learn to love ourselves also. Why?
Because life is a gift from God to be enjoyed. It is not a ministry to suffer from. While yes, there are worthwhile ministers in life, but you were not created by God just for ministry. You were created by God because God loves you and God likes you to have fun, to enjoy life. At the same time, to do good. Balance. Hindi one way. Because you can never carry your treasures to the grave. Enjoy the simple, affordable, and available pleasures of both consumption and production. And this is where Solomon is very profound. Iniisip ng marami ang enjoyment sa consumption lang. Di bali, magtrabaho tayo na magtrabaho, mahirapan tayo na mahirapan. Sa weekend naman, may day off tayo at mag-enjoy tayo. Hindi yan ang tinuturo ni Solomon. Ang tinuturo niya, paski yung Monday to Friday na nagtatrabaho ka, dapat enjoyin mo yan. Kasi, yung Monday to Friday last week, hindi na babalik ever. Kahit mag-enjoy ka sa Saturday and Sunday, yung Monday to Friday mo na hindi ka enjoy, nalugi ka na rin. Paano natin gagawin yon? Unang-una, sa abot ng ating makakaya, do work that you enjoy. And of course, if you are being paid to do something you enjoy, you're actually playing. You're not working. So dapat tayo, habang lalo na yung maaga pa lang, nagsisimula ng karir, ibagay nyo sa inyong mga taste ang gagawin yung trabaho. Kahit merong mas malaki ang kita pero hindi kayo enjoy, doon na lang kayo sa moderate ang kita or less pero enjoy kayo. Kasi bawat oras na nandun kayo, meron kayo enjoyment. Kesa puro kayo pagtitiis at pagdurusa. At kung kaya nyong kumawala sa mga ginagawa nyo ngayon na hindi kayo enjoy, then kumawala kayo. Sa bahay halimbawa na hati-hati ang trabaho, ayaw na ayaw mo maglaba pero enjoy ka mamalansya, makidil ka sa isang kapatid mo o ikaw maglalaba, ako mamalansya. Para pareho kayong enjoy kasi gusto na niyang nilalaro-laro yung mga bula-bula, saya-saya niya pag naglalabas siya. No? So, hanapin mo yung gusto mo at yan ang gawin mo. Sinasabi ni Solomon, huwag lang yung nagdurusa ka lang dyan. Because work must be enjoyed as an end in itself. Hindi lang siya means to earn. Kailangan means din siya to be happy and to find satisfaction. Kaya sabi niya, find satisfaction in what you do. Enjoy your consumption and even your production. Solomon is saying, whatever it is that you face, enjoy the moment. Hindi na yan babalik. Sayang pag hindi mo na-enjoy. Such enjoyments are God-given and God's gift to His people. To find meaning in life, let me be emphatic, as Solomon was emphatic, enjoy your work. The process, the environment, the workmates, the benefits, the challenges, and the fruits. Lahat yon, the whole work. Find ways to enjoy. If what you do is not naturally enjoyable, find ways to enjoy it. One of the marks of intelligence is that you are able to manipulate your environment for your benefit. So find ways to enjoy. Since one's gain at work must be left behind to people who didn't work for them, then better enjoy it to the max. Every day, every moment. Better yet, dahil hindi nyo naman may enjoy pag nasa kabilang buhay na kayo, hindi nyo na makokontrol ang inyong kayamanan kung meron man, share it with the people who labor with you. Kung minsan nakakalungkot, merong mga may-ari ng kumpanya, pabrika, whatever, business, ang kukuripot sa kanyang mga empleyado na nagasgas na ang lahat ng bahagi ng katawan katatrabaho, no, para kumita yung buo niyang machinery. Ang liit-liit magpasweldo, ang kurikuripot sa benefit. Tapos kung magbigay sa apo, na wala namang kahirap-hirap, ang laki-laki. Ang inipon para sa mga tagapagmana, ang laki-laki. That is unjust. While you have power over the wealth or the resources that you make, be generous to those who help you make them. Kaya habang maaga, mag-share. At kung kayo maraming kayamanan, huwag nyo nang antayin na yung mga tagapagmana ang mag-decide kung paano yung hahatiin. Hatiin nyo na legally. Habang malino pang inyong isip at kaya nyo pang pumirma, napakaraming bangkay na pag tiningnan mo, bakit para siyang bumoto? May tinta sa tab. Aba, may matinong kamag-anak na habang naghihingalo siya, nagpatatak na ng mga kung ano-anong mga deed of sale. By the way, alam nyo ba na mahahalata mo pag patay na yung nagtatak? Iba ang tatak ng patay na at buhay. Malalaman mo yon. Kung nanghihina ka na, may kumukuha na ng kamay mo, nilalagyan na ng tinta, wala ka na magawa.
So, kailangan gawin mo yun habang kaya mo pa. Alam niyo po yung mga gulo-gulo ng pamilya because of the mga will, no? Magsulat lang kayo na isang page. Ito ang aking last will and testament. Ganito gusto kong mangyari dyan. Tapos pirmahan nyo. That is binding. Kahit walang abogado, binding yon. Basta mapatunayan, authentic ang inyong pirma. Kung napapirma nyo pa ang dalawang witnesses, lalong mas binding. Dinaan nyo pa sa abogado, mas binding pa. Pero huwag kayong mag-iiwan ng gulo. Kasi kadalasan, ang gulo-gulo niyo mga hatian na yan eh. Dapat ayos. Granting na may hahatiin, at may paghahatian. Ngayon kung utang, mas mahirap naman yan, utang pang iniwan ninyo. Profit sharing is important. So, increase natin, bigyan ng benefit, bonuses sa mga workers. Huwag lang ipamana sa apo. Bulag na pag-ibig dahil lang apo mo o anak mo, dun mo na ilalagay, hindi mo naman katulong sa paggawa ng kabuhayan na yon. Dapat mas bukas ang iyong puso doon sa mga katuwang mo, kahit pa nga mo sinusweldohan ang mga yon. Ano pa pag ginawa mo yon, it will give you more return in terms of gratitude and affection, goodwill, inner satisfaction, and definitely God's pleasure. Because God wants us to be good to our workers and to our laborers. At nakakatiyak ka, marami makikipaglibing sa'yo pag ginawa mo yung ganong kabutihan. Therefore, do not fret about who inherits it. Hindi naman talaga natin makokontrol. Huwag nyo nalang sobrang damihan. Produce and enjoy in your time, then let go when it's time to go. Dahil nagawa mo na at ayos ang iyong sambahayan. Isa sigurong lesson dito mga kapatid, do not produce too much money. And let me emphasize this other half of my sentence, at the expense of your peace and enjoyment. Huwag kang sobrang mag-produce, ikaw na to yung nagka-ulcer-ulcer, nagkagulo-gulo, nagkalubog-lubog na hirapan. Make it easy on yourself. Make and get only what you need for a lifetime, for your time, or even for a day. And if things seem meaningless, find their meaning and give them meaning. Pag lagi mong hinahanap kung anong kahulugan ng buhay, hindi mo naman makita, di ikaw ang umimbento ng kahulugan. Ano ba ang kahulugan ng buhay na gusto mo? Ano ba ang magandang kahulugan ng buhay na hindi naman sasalungat sa nakasulat na salita ng Diyos? Di, imbentohin mo ang kahulugan mo. Ano ba ang kahulugan sa'yo? Ano ang masayang buhay sa'yo? May right ka na i-define yun para sa sarili mo. Don't let the standards set by others dictate on you kung ano ang mahalaga sa'yo. If the wind could really be shepherded or controlled, then Solomon would have found the answer. He never found the answer because the wind could not be controlled. But you can still enjoy the wind. Kahit hindi mo malaman kung saan ang galing ang hangin, hindi mo makontrol kung saan siya pupunta, habang dumadaan sa iyo, pwede mo siyang enjoyin. So enjoyin mo na lang siya kung ano man yung wind na yon. May mga tao na kung saan galing, kung saan pupunta, hindi mo rin control. Pero habang kasama mo, make it nice. Kung minsan, nagkakaroon ka ng kaibigan, nagkakaroon ka ng kasintahan. Mas ayaw mong gawa ng mabuti, ayaw mong mahalin ng todo. Sabi mo, baka mawala din to. Kahit naman pinakasalan mo na, hindi ka pa rin nakakatiyak na laging nandyan yan. So, hindi mo rin alam kung saan galing yung tao, saan siya pupunta. So, nandito siya ngayon. Live the day. Make the day worthy for the other person and for yourself. And if you have to say goodbye tomorrow, then say goodbye without regrets because you had yesterday. And you had a good yesterday. Hindi natin control ang buhay. Kung minsan, we withhold love. Gusto nating ibigay sa isang very permanent. Sino yun? Nasaan yun? Kung minsan, ayaw mong tumanggap ng pansin. Kasi sabi mo, mawawala din yan. Baka masanay lang ako, mahirapan ako. Di mahirapan ka na lang bukas, nag-enjoy ka naman ngayon. Kesa sa, hindi ka nga nahirapan bukas, dahil hindi ka naman nag-enjoy ngayon, there's nothing to miss. Many people miss out on what's meaningful and what's passionate in life because they're too afraid of losing them tomorrow. If you lost them tomorrow but you had them today, then it's worth it. Then you never had it at all. So, pagka tinignan natin si Solomon, very practical ang mga turo niya sa buhay. Hindi niya tayo ine-encumber ng maraming mga kung ano-anong doktrina. Hindi niya tayo ginuguluhan ng kung ano-anong mga divisive religious thought.
Pero ang concern niya, that you have a grasp of what you want in life, do what you can to pursue it, do not work too hard, enjoy the day, enjoy the moment, and if you have to die, then die. Wala kang pinagsisihan dahil nabuhay ka. At tulad ng sinasabi niya, stop looking for specific things. Just enjoy whatever you find. Parang shopping. Pag may hinahanap ka na ganitong damit, ganong size, ganong kulay, pagod ka na, nahalungkat mo na yung buong tindahan, wala ka makita. Ba't hindi ka na lang tumingin-tingin? Ang baka makita mo at magandahan ka, di yun ang bilin mo, di ka pa napagod. But when you always have a specification of what you want, most of the time, you will just be searching and you won't find it. So why don't you just open your eyes to things that are not nice, that you never even imagined to have existed? Because they can also give you happiness. Yung maraming masyadong requirement, bihirang sumaya. Madalas bigo, kasi susukatin nila ang lahat sa kanilang inaasahan. They are not ready for surprises. And when pleasant surprises come, they are not even ready to appreciate it because they're fixated on their specifications. Dapat marunong tayong mag-adjust. What cannot be straightened, cannot be straightened. What is absent. So you make do with those who are present. And in all your work, do it for God. Do everything as if God wants you to do it. Because everything we do can please God if we do it with all our heart. If it is godly, and of course it is good. 1 Corinthians 10:31, whatever you do it all for the glory of God. Kung saan ka man ngayong station nalagay sa buhay, complete man o incomplete ang happiness mo dyan, do it with feelings. Do it well. Do it as unto the Lord. And you will find joy in it. Because God will let joy flow into your life. Because God loves a cheerful worker. Hindi yung nagdadabog, naiinis, because you will be blinded by your emotion and you won't see what is nice in life.
I can feel it.